Habang pinagmamasdan ni Lizu ang mag-asawang kumakain, nagpasya siyang tanungin si Leon kung paano niya natalo ang maraming lalaking iyon sa maikling panahon lamang. Ni Leon ang kanyang kinakain dahil sa tanong niyang ito, pagkatapos ay nagsimulang magpaliwanag, sinasabing kung hindi siya natalo ng mga iyon, isa lang ang ibig sabihin noon, hindi magaling makipaglaban ang mga iyon. Matapos sabihin ito, naisip niya na hindi niya inaasahan na sa ganitong pagkakataon pa siya tatanungin ng ganitong bagay, lalo na't kasama ang kanyang asawa. Dahil naman sa sinabi ni Lizu, agad siyang kinompronta ni Isabel, tinatanong kung kailan nangyari ang pakikipaglaban niya na iyon at kung nasaktan ba siya sa kanyang pakikipag-away. Sinabi naman ni Leon na maliit na gulo lamang iyon kaya walang masyadong nangyaring laban. Dagdag pa niya, ang kanyang mga nakaaway ay hindi naman ganoon kalakas. Dahil sa nangyaring ito kay Leon, sinubukan namang pakalme ni Lizu si Isabel. Sinasabing tama ang kanyang asawa, mahihina lamang ang kanyang mga nakalaban, at kahit siya pa nga mismo ang lumaban sa mga ito, makakaya niyang talunin ang mga iyon kahit isang kamay lamang ang gamitin. Nang marinig ito, sinabi ni Isabel na kung may gustong gumawa ng gulo sa kanya, pumunta na lamang siya kaagad sa Six Doors upang i-report ito at wag na niyang tangkain na patulan pa ang mga iyon. Habang napapakamot naman sa ulo si Leon, sinabi niya na naiintindihan na niya, at huwag nang magalit si Isabel dahil susundin niya ang kanyang mga sinabi. Kasunod nito, sinimulang baguhin ni Lizu ang usapan sa pamamagitan ng pagtatanong kung paanong napunta si Leon sa Kapitolyo. Pagkasabi nito, naisip niya na dapat siguro ay hindi niya direktang tanungin si Leon tungkol sa kanyang nakaraan, baka matakot si Isabel kapag nalaman nito ang totoo. Sumagot naman si Leon at sinabi na noong una, wala naman siyang permanenteng tirahan, kaya naghahanap lamang siya ng random na lokasyon para pansamantalang manirahan. Kaya ang pagdating niya sa lugar na ito ay nagkataon lamang. Ngunit sinabi din niya na ang plano niyang iyon ay biglang nagbago noong nakita niya si Isabel, at dahil sa kanilang naging relasyon, hindi na niya magawang iwan ang lugar na ito. Habang namamangha naman si Isabel sa sinabing ito ng kanyang asawa, bigla namang napatayo si Lizu at tinanong si Leon kung mas importante pa ba si Isabel kaysa sa kanyang nakaraan. Pagkasabi nito, naisip niya ang lider ng mga rebelde noong panahon ng kanyang kasikatan, na nagtataglay ng hindi mapapantayang status at kapangyarihan, kaya napapatanong siya kung mas importante pa ba si Isabel kaysa sa lahat ng iyon. Bahagyang ngumiti si Leon at sinabi na noong mga panahong iyon, gusto talaga niyang bumalik. Ngunit dahil kay Isabel, hindi na niya magagawang umalis pa sa lugar na ito. Para sa buhay niya ngayon, si Isabel ang pinakamahalaga sa kanya. Matapos sabihin ito, natulala si Lizu, may bahid ng pagkalungkot at pagtataka sa mukha. Dahil dito, tinanong siya ni Leon kung para sa kanya ba ay mas importante ang kanyang nakaraan. Sinabi naman ni Lizu na hindi rin niya alam, dahil sa ngayon ay ginagawa lamang niya ang huling habilin ng kanyang ama. Kasunod nito, sinabi din niya na hindi niya malaman kung bakit bigla na lamang naglaho ang kanyang masayang pamilya, kaya gusto lamang niyang malaman ang rason sa bagay na iyon. Iyon din ang dahilan kung bakit ayaw niyang makalimutan ang nakaraan. Matapos marinig ito, ipinayo ni Leon na kung ganoon ang kanyang nararamdaman, panatilihin niya lamang iyon. Nagtaka naman si Lizu sa sinabi niyang ito, kaya sinabi ni Leon na ang buhay ay parang isang paglalakbay na walang dulo, at ang kakaharapin niyang mga problema ay mangangailangan ng oras upang malampasan. Ang pinakaimportante ay pahalagahan niya kung ano ang mayroon siya ngayon at huwag niyang hayaang pahirapan ang kanyang sarili ng mga sakit ng nakaraan. Sinabi din niya na kung mayroon siyang problemang hindi niya kayang lampasan, pumunta lamang siya sa kanya dahil tutulungan niya siya. Matapos marinig ang mga sinabi ni Leon, napangiti na lamang si Lizu at sinabi na ang kanyang mga sinabi ngayon ang pinaka-maaasahang pangako na narinig niya sa buong buhay niya. Pagkatapos nito, masaya niyang sinabi na dahil sa sinabi ni Leon, tinanong niya kung posible bang sa susunod na taon na lang niya bayaran ang kanyang renta. Nang marinig ito, magkasabay namang sumagot ang mag-asawa, sinasabing hindi pwede. Makalipas ang ilang oras, makikitang masayang nagre-relax ang mag-asawa sa ilalim ng isang puno. Habang pinagmamasdan ni Leon ang kanyang napaka-cute na asawa,
Tinanong siya nito kung bakit parang hindi niya nararamdaman ang init ng panahon. Ngumiti naman si Leon at sinabing hindi siya naiinitan dahil nadadamay din siya sa lamig ng kanyang ginagawang pagpaypay. Dahil dito, napatingin si Isabel sa kanyang pamaypay at pagkatapos ay nakita niyang si Leon na ang nagpapaypay sa kanya. Tinatanong pa nga siya kung okay na ba ang lakas nito. Sinabi naman ni Isabel na lakasan pa niya ng kaunti, na agad namang sinang-ayunan ng kanyang asawa. Habang ginagawa ni Leon ang pagpaypay, napansin niya na parang may malamig na hangin siyang naramdaman. Kasunod nito, nakita nila si Lizu na may dalang popsicle at binati sila nito. Tinanong naman ni Leon kung ano ang hawak niya, at sinabi ni Lizu na ito ay popsicle. Kaya tinanong niya si Leon kung hindi pa ba siya nakakakita ng ganitong bagay. Nilinaw naman ni Leon na ang kanyang tinatanong ay ang nasa isa niyang kamay, at dito nga sinabi ni Lizu na ito ay isang ice crystal na isa ring klase ng true key ores, at nagagawa nitong mag-generate ng malamig na hangin. Sinabi pa nga ni Lizu na ibibigay na lamang niya ito sa kanya bilang regalo, dahil sa pagbibigay sa kanya ng palugit para makabayad sa kanyang renta. Matapos sabihin ito, tinanong ni Leon kung bakit tila masyado siyang masaya ngayon. Sinabi naman ni Lizu na nakabalik na siya sa kanyang trabaho. Bukod pa rito, hindi na siya pinipilit pang pagbayarin ng kanilang opisyal at sa halip ay binigyan pa siya ng mas madaling trabaho. Si Isabel naman ay naisip na siya ang may kagagawa ng lahat ng iyon kaya dapat siyang magpasalamat sa Empress. Dahil dito, sinabi niya kay Lizu na dapat niyang pahalagahan ang pagkakataong ito at huwag nang gumawa ng mga kalokohan. Ngunit taliwas sa inaasahan niya, sinabi ni Leon na marahil ang kanilang supervisor na nagbalik sa kanya sa trabaho ay isang idiot. Sumang-ayon naman dito si Lizu at sinabi na ganoon din ang kanyang iniisip, kaya sinabi niya na buti na lamang at utu-uto ang mga ito kaya sinuwerte siya. Dahil sa mga sinabi nilang ito, kinabukasan ay nalipat ng trabaho si Lizu bilang isang laborer at nagsimulang maglipat ng mga bato, at nagpatuloy ang trabaho niyang iyon sa buong buwan sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagpaalam na si Lizu sa mag-asawa. Samantalang si Leon naman ay iniisip na kung ilalagay niya ito sa uluhang bahagi ng kanilang higaan, hindi na makakaramdam ng init si Isabel habang sila'y natutulog. Ngunit nangatwiran din siya sa kanyang sarili na hindi niya iyon ginagawa dahil may binabalak siyang gawin, kundi dahil lamang sa pagnanais niyang medinhawahan ang kanyang asawa. Nang mapansin naman ni Isabel na mukhang masaya siyang nag-iisip ng kanyang mga kalokohan, tinanong niya ito kung ano ang kanyang iniisip. Napakamot naman sa ulo si Leon at sinabi na wala iyon, natutuwa lamang siya sa mga bagong bagay na kanyang nadidiscover na nagpapadali ng kanilang buhay. Sinabi naman ni Isabel na ang imperyo ngayon ay hindi na tulad ng dati at iyon ay dahil sa bagong empress. Kasunod nito, ibinigay sa kanya ni Leon ang kristal at sinabi na dahil nag-iisa lamang ito, siya ang dapat humawak nito dahil sa kanyang palagay ay hindi masyadong malaki ang sakop ng lamig na ibinibigay nito. Matapos tingnan ang kristal, sinabi ni Isabel na para siyang sira, dahil pwede naman nilang pagsaluhan ito kung magdidikit lamang sila sa isa't isa. Napangiti naman si Leon dahil sa pagiging maalalahanin ng kanyang asawa, at pagkatapos ay napaidlip ang mag-asawa sa ilalim ng punong iyon. Samantala, sa isang abalang kalsada, makikitang naglalakad ang babaeng asasin at sinabi niyang hindi pa siya nagkakaroon ng masarap na pagkain simula nang dumating siya sa Kapitolyo. Dahil dito, sinabi niya na nagpasya na siya kung saan siya kakain bago umalis sa bayang ito. Pagkatapos makapagpas siya, sinabi niya sa sarili na imposibleng makatagpo niya ang lalaking iyon sa lugar na ito, kaya dito na siya kakain. Habang pumapasok siya sa loob, naisip niya na bagamat nakita niya ito rito noon, hindi naman niya iniisip na may ganoong karaming pera ang mga ito para paulit-ulit na kumain sa mamahaling restaurant na ito kasama ang kanyang asawa. Ngunit sa sandaling pumasok siya, agad niyang narinig ang isang lalaki sa itaas na tinatawag ang waiter. Nang tingnan niya kung sino ito, nagulat siya dahil ito mismo ang lalaking kinatatakutan niya. Habang tinatanong pa niya ang sarili kung bakit ito nandito, tuluyan na siyang naupo sa isang lamesa, iniisip na marahil ay hindi siya nakita nito.
Ngunit matapos ibigay ang kanyang mga order, patuloy pa rin niyang iniisip kung bakit laging nandito ang mag-asawang iyon, tinatanong pa nga niya kung sila ba ang may-ari ng restaurant na ito. Habang iniisip pa niya ito, nagulat siya nang biglang lumapit sa kanya si Liyun at sinabi na hindi niya inaasahan ang pagkikita nilang ito. Pagkatapos ay tinanong siya kung natapos na ba niya ang misyon na ibinigay sa kanya, kaya nandito siya ngayon para mag-report. Sinabi naman ng assassin na malapit na niyang magawa ang kanyang pinag-uutos. Naupo si Liyun sa kanyang lamesa at tinanong siya kung ano na ang kanyang mga nalaman, dahil marahil ay mayroon na siyang magandang mga nakuhang impormasyon kaya kumakain na siya ng masarap na pagkain ngayon sa lugar na ito. Pagkasabi nito, naisip ko na iniisip siguro ng taong ito na siya ay isang idiot. Dahil malinaw naman na kaya siya kumakain dito ay para sa kanyang huling hapunan bago siya tumakas sa lugar na ito. Hindi na sinubukan pang magsinungaling ng assassin at sinabi na sumusuko na siya. Sinabi rin niya na masyado siguro siyang malas sa kanyang buhay kaya hindi na niya tatangkain pang lumaban, dahil kung gagawin niya ang inuutos sa kanya, mapapatay siya ng Wang family. Kaya sinabi niya kay Liyun na patayin na lamang siya. Nadi-disappoint namang sinabi ni Liyun na mukhang mas mahina pa siya kaysa sa kanyang inaasahan. Sinabi naman ng assassin na tama siya, dahil siya ay basura kung ikukumpara sa kanya. Nang marinig ito, sinabi ni Liyun na kung ganoon ay bibigyan na lamang niya siya ng mas mababang difficulty na misyon, at kapag nagawa na niya iyon, ibibigay na niya ang kanyang kalayaan. Pagkatapos namang tanungin kung okay lang ba iyon sa kanya, sinabi ng assassin na wala naman siyang choice. Kaya tinanong niya kung ano ang misyong iyon. Tinanong naman ni Liyun kung narinig na ba niya ang Longshan Temple, dahil kung oo, ay kailangan niya lamang pumunta doon at hanapin si Monk Conwen. Sabihin niya rito na umabot na sila sa sunod na stage ng kanilang mga plano, kaya kailangan niyang sumulat ng detalyadong report ng kanyang mga nalaman at dalhin ang sulat na iyon sa kanya. Galit namang tinanong ng assassin kung nagbibiro ba siya, dahil alam ng lahat na si Monk Conwen ay may kaalaman sa lahat ng nangyayari sa buong Kapitolyo, ngunit walang sinuman ang nakakaalam kung paano kunin ang mga impormasyong iyon mula sa kanya. Kaya tinanong niya si Liyun kung ano ang pumasok sa isip niya para maisip na ganun lamang kadaling ibibigay ng monghe ang mga impormasyong nalalaman nito. Pinakalma siya ni Liyun, sinasabing si Monk Conwen lamang iyon at walang magiging problema sa kanyang ipinapagawa. Ang tanging kailangan lang niyang gawin ay banggitin ang kanyang pangalan. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Liyun sa lamesa nilang mag-asawa at tinanong siya ni Isabel kung ano ang ginawa niya. Sinabi naman ni Liyun na nakakita siya ng isa sa kanyang mga dating kaibigan at nagkaroon sila ng sandaling kumustahan. Pagkatapos nito, tinanong ni Liyun kung gusto na ba niyang umalis, dahil pwede pa silang magpunta sa kalapit na pamilihan. Narinig niya kasi na maraming mga bagong dating na bagay doon. Hindi naman nagustuhan ni Isabel ang suggestion na ito, dahil para sa kanya ay masyadong malayo ang pamilihan. Dahil dito, tinanong ni Liyun kung gusto ba niyang sumakay sa kanyang likuran. Naiinis namang sinabi ni Isabel kung tinitingnan ba niya siya bilang isang bagahe para kanyang buhatin sa ganoong paraan. Kasunod nito, tuluyan na ngang umalis ang mag-asawa sa restaurant. Ngunit bago pa sila makalabas, nagsimula namang umulan. Habang nagmamadali pa ang mga tao na samilong, nanatili naman ang mag-asawa sa loob ng restaurant. Dito ay sinabi ni Liyun na ang panahon ngayon ay bigla na lamang nagbabago. Kasunod nito, biglang lumabas ang isa sa mga waiter ng restaurant at sinabi na dahil palagi naman silang pumupunta sa kanilang restaurant, ibibigay niya sa kanila ang 2 payong na ito. Ngumiti naman si Liyun sa alok niya at sinabi na isa lamang ang kanilang kailangan para sa kanilang 2. Pagkatapos ay nagsimula na silang maglakad sa gitna ng ulan. Habang ginagawa nila ito, sinabi ni Liyun na hindi siya makapaniwala na nakalimutan niya ang payong, sa kabila ng kanyang pagkakaalam na pabago-bago ang panahon ngayon. Nang mapansin ni Isabel na tila hindi masaya si Liyun, tinanong niya kung ano ang nangyari at kung bakit parang malungkot siya. Ngumiti naman si Liyun sa kanya at sinabing nagiging sentimental lamang siya sa ganitong klaseng panahon. Sinabi pa niya na ang dating siya ay hindi maiisip na magkakaroon siya ng ganitong klaseng buhay.
Nagtaka namang tinanong ni Isabel kung bakit. Dito ay naalala ni Leon na noon ay may magagaliting ugali siya, at kung nagkita pa nga sila noon, baka hindi sila nagkatuluyan. Sinabi pa niya na ang kanyang dating sarili ay masyadong makasarili at laging iniisip na ang kanyang pananaw sa katarungan ay ang tama. Ngunit ngayon, naaalala niya ang mga ginawa niya noon at napagtanto niya kung gaano kamali ang kanyang mga nagawa. At ang mga kasamahan na akala niya ay mga kapareho niya ng pananaw ay ginagamit lang pala siya para sa kanilang mga masasamang gawain. Sa huli, naramdaman niya na nag-iisa lamang siya sa mundong ito. Matapos marinig ang kanyang kwento, hinawakan siya ni Isabel sa mukha at sinabi na ngayon ay hindi na niya dapat isipin na nag-iisa siya, dahil lagi silang magiging magkasama. Sinabi naman ni Leon na alam niya iyon at hindi rin niya siya papakawalan. Ngumiti si Isabel sa kanya saka sinabi na kaya niya nasabi iyon ay dahil hindi siya nahihirapan sa pamumuhay kasama siya. Kaya kung susubukan niya siyang lokohin, ipapahuli niya siya at ipapakulong. Ngumiti si Leon at sinabing makakaasa siyang hindi niya iyon gagawin sa kanya. Natuwa si Isabel sa sagot ni Leon at sinabi na tama ang kanyang sinabi. Pagkatapos nito, sinabi niya na ito ang unang pagkakataon na nagkwento siya sa kanya tungkol sa kanyang nakaraan. Sinabi din niya na hindi niya inaasahan na mayroon pala siyang mga kaibigan noong bago pa sila maging mag-asawa. Sinabi naman ni Leon na mayroon nga siyang mga kaibigan ngunit hindi na sila nagkaroon ng ugnayan noong lumipat siya sa Kapitolyo. Sinabi naman ni Isabel na kung sakaling magkita sila, pwede niyang imbitahin ang mga ito sa kanilang bahay. Awkward namang tumawa si Leon at sinabi na kung mangyari iyon, gagawin niya ang kanyang mungkahi. Kasunod nito ay naisip niya na baka mangyari na iyon sa malapit na panahon, dahil iniisip niya na marahil ang cadre ng mga rebelde na nakikipagtulungan sa Wang family ay isa sa mga dati niyang kasamahan. Kaya napaisip siya kung sino sa kanila ang taong iyon, kung iyon ba ay ang swordsman o ang apostle. Ngunit hinihiling din niya na sana ay hindi iyon ang babaeng kilala niya, dahil kung nagkataon, magiging mas mahirap ang sitwasyong iyon. Kinagabihan, makikitang tumatakbo sa ibabaw ng mga bubong ang assassin. Matapos makarating sa bahay ng monghe, nakita niya na bukas pa ang ilaw nito kaya sinabi niya sa sarili na marahil ay nagdadasal pa ito at nag-aaral ng kanilang mga kasulatan, kaya karapat-dapat talaga itong tawaging isang master. Ngunit pagkatapos niyang bumaba, bigla na lamang niyang sinipa ang pinto ng kwarto ng monghe at sinabi, "Pumunta ako dito dahil mayroong nag-utos sa akin na ipaabot ang isang mensahe." Labis na nagulat ang monghe matapos ang ginawa ng kanyang di inaasahang bisita, at agad niyang sinarado ang binabasang libro. Ngunit sa sandaling ginawa niya iyon, nakita ng assassin na ang librong binabasa niya ay hindi akma para sa isang monghe. Dahil dito, medyo naguluhan ang assassin at tinanong kung ano ang ginagawa niya sa librong iyon. Hindi naman kaagad nakasagot ang monghe, sa halip, pinagpawisan lamang siya ng husto. Kaya tinanong pa ng assassin, bakit ka nagbabasa ng ganoong klaseng babasahin gayong ikaw ay isang kilalang master ng mga monghe? Sinubukan namang magdahilan ng monghe at sinabi, nagkakamali ka ng pagkakaintindi. Ginagawa ko lamang ito para mas mapalakas ang aking kakayahan na labanan ang mga pagnanasa. Kasunod nito ay sinimulan niyang sunugin ang libro, sinasabing, nagtagumpay na akong labanan ang mga makamundong pagnanasa na dala ng aklat na ito. Kaya dahil dito, mas tataas pa ang aking pagkaunawa sa mga kasulatan. At tungkol kay Buddha, ngunit sa loob-loob niya, iniisip niya na nasa magandang parte na siya ng kwento, ngunit kailangan na niyang sunugin ito at hindi na niya makikita ang katapusan ng aklat. Habang ginagawa niya ito, bigla siyang tinawag ng assassin. Nang tanungin ng monghe kung ano iyon, sinabi nito na, nasusunog na ang kamay mo kasama ng aklat. Kaya dahil dito, napasigaw ang monghe na maririnig sa buong templo. Makalipas ang ilang sandali, makikitang nakabenda na ang kamay ng monghe dahil sa pagkasunog. Tinanong niya ang assassin kung sino ang nag-utos sa kanya na pumunta sa kanya. Sinabi naman ng assassin na ang pangalan ng nagpadala sa kanya ay Leon. Nang marinig ito, nabilawkan ang monghe sa iniinom dahil sa pagkagulat. Sa kanya tinanong ang assassin kung ano ang iniutos ni Leon sa kanya.
Sinabi ng assassin, hinihingi ni Leon ang mga impormasyon tungkol sa mga kaganapan sa Kapitolyo nitong mga huling araw. Pagkasabi nito, napaisip kung mayroon bang espesyal na pagkatao si Leon dahil sa pagsabi lamang ng kanyang pangalan ay agad siyang sumunod sa utos nito. Kasunod nito, nagsimulang magsulat ang monghe ng mga impormasyong kanyang nakalap. Habang ginagawa niya ito, tinanong ng assassin, sino ba talaga si Leon? Dahil base sa iyong reaksyon, tila matagal na kayong magkakilala. Sinabi naman ng monghe, hindi ko pwedeng sabihin kung sino talaga si Leon. Pagkatapos sabihin ito, lumapit ang assassin at tinanong, bakit ang isang katulad mo na isang kilalang monghe ay nakikipag-ugnayan sa isang tao na may ganoong kalakas na murderous intent? Sumagot ang monghe, iyon ay dahil ang taong tinutukoy mo ay may matinding kabutihan sa kanyang puso. Nang marinig ito, sinabi ng assassin, na marahil ang pagbibigay sa akin ng pagkakataon na mabuhay ay isang ang kabutihan. Ngunit binaliwala lamang ng monghe ang kanyang sinabi at iniabot na ang scroll na pinagsulatan ng mga impormasyon, sabay utos, dalhin mo na kaagad ito sa iyong amo. Bago umalis, napaisip ang assassin kung talagang mabuting tao ang tinutukoy ng monghe, kahit na sa kabila ng taglay nitong murderous aura. Napaisip din siya kung sino talaga si Leon, dahil ngayon lang niya nalaman ang tungkol sa isang tao na ganito kalakas. Kaya inisip niya na baka miyembro ito ng mga rebelde. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, paki-like naman at mag-iwan ng heart sa comment section. Malaking tulong na yun para ma-boost ang video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na din ang subscribe, at idamay mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong kabanata ng series na ito. Salamat ng marami.